Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bitaw na si Claire sa relasyon nila ni RJ para sa ikaliligaya ng puso ni RJ para kay Lynette. Mga kaganapan at dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Magandang araw, welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, dahil sa nangyari kay Lynette, agad na dinala ni RJ at Claire si Lynette sa ER. Napag-alaman ni RJ kung bakit nawala ng malay si Lynette dahil sa sobrang pagod at sugat sa paa niya. Kaya naman labis na ipinag-alala ni RJ ang kalagayan ni Lynette at agad na inasikaso ni RJ si Lynette. Nakita ni Claire kung gaano nag-alala si RJ para kay Lynette, dahilan para makaramdam ng selos sa puso niya. Inaya na ni Claire si RJ na umalis na at hayaan na lang sila Chang Susan at Diyos saan tumingin at umag-asikaso kay Lynette, pero tumanggi si RJ kay Claire. Magpapaiwan na lang daw muna si RJ para mabantayan niya si Lynette dahil wala pa si Annalyn at baka magising si Lynette at may kailanganin. Sagot ni Claire kay RJ na marami naman doctors at nurse dito para tumingin kay Lynette at sa tingin ko naman ay hindi nila pababayaan si Lynette. Pero tumanggi pa rin si RJ dahil gusto niyang maasikaso niya ng maayos si Lynette. Nakiusap si RJ kay Claire na hayaan niya na muna na maalagaan niya si Lynette. Nagalit si Claire sa mga naging dahilan ni RJ dahil kanina lang ay wala siyang pakialam kay Lynette. Ngayon ay aligagang-aligaga siya ngayon sa kanya. Naitanong ni Claire kung bakit hindi niya maiwan-iwan si Lynette at kung bakit gano'n na lang siya mag-alala para kay Lynette. Dahil kung tutuusin daw ay hindi naman niya kailangan gawin ang lahat ng ito para sa kanya. Pero ginagawa pa rin niya ng sobra-sobra pa. Nagpaliwanag naman si RJ kay Claire na nanay ng anak niya si Lynette. Dagdag pa ni RJ na doktor siya at trabaho niya ang alagaan ang mga pasyente niya. At sa ngayon, pasyente niya si Lynette. Walang nagawa si Claire kundi ang lumabas na lang at ang intindihin si RJ. Sa labas habang nakaupo si Claire, nag-iisip nang biglang sumulpot si Morgana. Kinuha ni Morgana ang pagkakataon na muli niyang siraan si Lynette kay Claire dahil nakita niya na si Lynette ang pinagmula ng away nila ni RJ. Kung ano-ano ang sinabi ni Morgana kay Claire para magalit ito kay Lynette. Pero bigo si Morgana, napapaniwalain niya si Claire dahil wala na ang epekto ito kay Claire. Pero bago umalis si Morgana, sinabihan niya si Claire na siguraduhin niya lang na hindi na magsasamang muli si RJ at Lynette dahil kung hindi, siya ang uuwing talunan. Nilinisan ni RJ ang sugat ni Lynette sa paa at nakita ito ni Claire habang nakasilip siya sa may pintuan. Kitang-kita niya kung papaano alagaan ni RJ si Lynette dahilan para masaktan muli si Claire sa ginagawang pag-asikaso ni RJ kay Lynette. Nagising naman si Lynette habang nililinisan ni RJ ang sugat niya. Napabangon si Lynette nang makita niya si RJ at agad niyang hinanap si Claire sa pag-aalalang baka magalit sa kanya si Claire dahil sa ginagawa nitong pag-asikaso sa kanya. Lalo na't sinabi niya kay Claire na iiwasan niya na si RJ. Pilit na pinapaalis ni Lynette si RJ at hindi niya kailangan ang pag-asikaso niya dahil okay siya. Ang dapat niya daw asikasuhin ni RJ ay si Claire dahil siya ang kasintahan nito. Alam ni Claire na walang intensyon si Lynette na agawin sa kanya si RJ. Sa labas, naabutan ni Claire si RJ para ibigay ang dala niyang pagkain, ngunit napansin ni Claire na may hawak ng pagkain si RJ. Kaya nagsabi si Claire na kapag may hawak ka pa, huwag ka munang kumuha ng iba dahil baka mahulog lang at masayang ito. Makahulugan ang sinambit ni Claire at tila natauhan si RJ sa sinabi nito. Kaya kinausap niya ng masinsinan si Claire para aminin niya ang totoong nararamdaman niya. Inunahan na ni Claire si RJ sa mga sasabihin niya dahil alam niya na at hindi niya kailangan pang sabihin ni RJ sa kanya dahil si Claire na mismo ang magsasabi para kay RJ. Ramdam ni Claire na mahal pa ni RJ si Lynette dahil sa mga tingin niya, kung paano niya hawakan ito
at kung paano niya yakapin at alagaan si Lynette. Dahil sa puso niya, si Lynette pa din ang nilalaman nito at kahit kailan ay di niya kayang pantayan ang pagmamahala ng dalawa dahil sa puso at isip ni RJ, si Lynette pa rin ang mas matimbang. Ipinagpasalamat pa rin ni Claire kay RJ dahil pinagbigyan siya ni RJ na subukan nila ang pagmamahala nilang dalawa. Ipinaramdam din sa kanya ni RJ na naging mahalaga din siya sa puso ni RJ. Pero hindi niya hahayaan na ituloy pa din nila ang relasyon nilang dalawa dahil alam ni Claire ang setup nila ay hindi magiging happy ending. Nagdesisyon si Claire na tapusin na nila ang relasyon nila at makikipaghiwalay na siya kay RJ para sundin niya kung ano ang sinasabi ng puso niya. Ang tanging hiling lang ni Claire kay Lynette ay ma-realize niya kung gaano siya kaswerte na minahal siya ni RJ at sana maging masaya sila ni Lynette. Bago patuluyan magpaalam si Claire kay RJ, niyakap niya ito ng mahigpit at nagpasalamat sa lahat. Nagpaalam na si Claire kay RJ at kahit masakit ay tinanggap na lang ni Claire na palayain si RJ dahil hindi sila ang para sa isa't isa. Samantala, kausap naman ni Annalyn ang batang tinulungan niya para mapatingnan niya ito sa doktor. Malaki ang tsansa na gumaling ang bata. Dahil sa ginawa ni Annalyn sa kanyang pagligtas sa tiyahin niya, abot-abot naman ang pasasalamat ng bata kay Annalyn. At habang magkausap ang dalawa, dumating si Morgana dahil nalaman ni Morgana na tinutulungan ni Annalyn ang bata. Nagsabi si Morgana na hindi lahat ng nangangailangan ay kailangan nilang tulungan. Ikinagulat ni Annalyn ang sinabi ni Morgana pati ang bata ay napatingin kay Annalyn. Maya-maya biglang dumating si Zoe at sinang-ayunan niya ang sinabi ng tita Morgana niya. Pero biglang sinabi ni Zoe na, totoo, hindi lahat ay pwede nating tulungan. Pero bigyan natin ng pagkakataon na tulungan ang bata. Buong akala ni Morgana ay sumang-ayon sa kanya si Zoe sa sinabi niya, kaya napatingin ito kay Zoe. Dahil mas kinampihan pa ni Zoe si Annalyn na bigyan nila ng pagkakataon na matulungan ang mga bata na mapagamot dahil sa sinapit nito sa tiyahin niya at sa albularyo. Lalo na't itinakas lang nila ang bata para lang matulungan ito. Sa kabilang banda, pagkatapos mag-usap ni Claire at RJ, bumalik si RJ sa kwarto ni Lynette para asikasuhin niya ito. Nagtanong si RJ kung kamusta na ang pakiramdam ni Lynette at kung may lagnat pa siya. Hahawakan sana ni RJ ang lieg ni Lynette para tingnan kung may lagnat pa siya, pero pinigilan ito ni Lynette. Pinagsabihan ni Lynette si RJ na hindi maganda ang ginagawa ni RJ dahil inaalala ni Lynette na baka kung ano ang sabihin sa kanya ng girlfriend niyang si Claire sa pag-aasikaso sa kanya ni RJ. Dito nga ay ipinagtapat na ni RJ kay Lynette na hiwalay na sila ni Claire. Kaya naman ikinagulat ni Lynette ang sinabi ni RJ sa kanya. Hindi makapaniwala si Lynette at ipinag-aalala niya ito na baka siya ang naging dahilan kung bakit naghiwalay si RJ at Claire. Samantala, tuluyan ang nasunda ng tiyahin ng bata sila Annalyn at Zoe. May kasama itong mga pulis at agad itinuro ng tiyahin na si Annalyn ang kumidnap sa pamangkin niya. Laking gulat ni Annalyn na makita nila ang tiyahin ng bata at may dala itong mga pulis para ireklamo ang ginawang pagtangay nila sa pamangkin niya na walang permiso sa kanya. Nagpaliwanag naman si Annalyn na kailangan nilang iligtas ang bata sa kamay ng tiyahin niya at para mapatingnan ito sa mga doktor. Nagsabi si Annalyn na hindi na maligno ang bata, bagkus ay may sakit siya at kailangan ng agarang gamutan at operasyon. Paniwalaan kaya ng mga pulis ang paliwanag ni Annalyn kaya nagawa lang nilang itakas ang bata ay para matulungan nila itong mapagamot. Aminin na kaya ni Lynette ang totoong nararamdaman niya kay RJ at yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.